Philippines lands in the top 10 at the 4th Asian Para Games, its performance since the multi-sport event was founded. And its highest position, its highest finish. And we'll speak to two athletes who brought pride and honor to the country. Joining us right now for an all-out conversation is para swimmer Ernie Gawilan and wheelchair racer Gerald Mangliwan, joining us via Zoom. Magandang gabi sa inyong dalawa. Congratulations. Ito na nga yung first nyo, no? First ito yung lands in the top 10, pinakauna ng Pilipinas since na-found nga itong multi-sport event. Congratulations sa inyong dalawa at sa Team Philippines sa Asian Para Games. Ernie, magandang gabi. Magandang gabi din, sir. At saka sa mga nanonood po. Ernie, pakita mo yung gold medal. Pakita mo yung gold medal. Yeah. Yan. Si Gerald naman. Gerald, parang nasa China ka pa yata. Ganda ng background mo. Yes, sir. Thank you po, sir. Good evening po sa inyo lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa amin po dito sa Sports Desk. At, isang karangalan po na nandito po, sir. Thank you very much po. Siyempre, na-interview na kita dito. And alam mo, Gerald, sabi mo karangalan para sa amin na makasama kayo ngayon dito sa show dahil sabi ko nga, ang ganda ng finish ng Team Philippines sa Asian Para Games. Ernie, balikan natin. Kamusta yung pang-apat mo na ba to na Asian Para Games at pang ilan mo na gold medal? Kasi ikaw parang sanay ka na pero anong pinagkaiba nito sa mga past na Asian Para Games mo? Sir, opo sir, totoo po yun, pang-apat ko na pong paglawak sa Asian Para Games at sa awa ng Diyos, maganda pa rin naman yung naging performance ko. Kasi noong 2018 po, palimbang Asian Para Games po, uwi pa ako ng 5 medalya po. Bali, 3 gold, 2 silver. Tapos yun nga po, sa ngayon, ito po yung naiuwi ko, 1 gold at saka 1 bronze. At ang kaibahan po kasi ngayon ng Asian Para Games ay dahil na-postpone po kasi yung Asian Para Games na dapat sa 2022 po sana yung held. Kaso nga lang, ngayon po na-held. So, yun po yung kaibahan niya kasi galing sa pandemic tapos kakabangon lang po ng halos buong atleta po. Gerald, maganda din yung pinakita mo dito sa Asian Games. 2 medalya, di ba? Silver sa men's 100-meter T52, 18.65 seconds. At yung gold medal nga sa men's 400-meter T52 final, ang time mo dito, 101.54, personal best mo. So unahin na natin itong gold medal. Ito nga yun, yung kay Gerald Mangliwan, bringing home the gold and the silver. Itong gold, dahil sabi mo nga sa akin bago tayo nagsimula ng show, pang-apat mo na Asian Games, pero ito yung una mong gold. So I'm sure ikaw hanggang ngayon, na-high ka pa rin na sa wakas, di ba? Nakaginto ka na rin dito sa Asian Games. Yes, sir. Yes, sir. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at yun yung answered prayer na sa akin na binigay talaga yung inaasam-asam ko. So, this is my 4th edition ng sali sa Asian Para Games. Finally, nakakuha na po ako ng gold medal. Pwede ko naman masabi na may dagdag ko na sa resume ko ito. Actually, nasa na po ako kumbaga 43, 44 na po ako. Kahit pa paano na ko na po dun sa na sabi ko kung mailagay ko na sa resume ko na meron akong medal sa Asian level. So, yun ang kasi bago ako pumunta doon sir sa China, talagang pinag-pray ko talaga at saka yung preparation kasi yung edition kasi sa Indonesia dati, kinapos talaga ako pang fourth lang yung inabot ko Sabi ko, kayang-kaya ko makipagsabayan sa mga ito So yun, talagang pinush namin ng coaches ko na yung sa training. So nagbunga po. Actually, yung 2 Japanese na kalaban ko is yung isa doon is bronze medalist siya sa sa 400 meters nung nakaraang Tokyo Paralympic. And then yung isa naman na nag-third sa 400 meters is bronze medalist lang, yung katatapos lang na Asian
World Para Athletics naman sa France. So, Mabibigat. pwede ko masasabing kaya kong makipag-compete sa kanila sa highest level na po. Oo. At mabibigat. Sabi mo nga, yung isa bronze medal sa Tokyo Paralympic Games, tapos yung isa naman doon din sa World Paralympic Games. So at least, 'di ba? Taob sila. Taob sila sa iyo dito sa Asian Para Games. Tanungin ko naman si Ernie. Nakontento ka ba dito, Ernie? Kasi or masasabi mong tingin ko kaya ko pa dapat mas marami, more than one gold medal. Sir, sa akin po sir, sa naging performance ko po, bilang isang isang medyo matagal-tagal na rin po kasi ako sa team sir eh. So, nakikita ko pa naman po na kahit na, yun nga, kasi ngayon, 32 years old na po ako, nakikita ko pa rin yung performance ko na andun pa rin siya sa competitive level pa rin, kahit na medyo may na rin, kasi 32 is medyo mahirap na rin sir kasi marami nang mas bata sa amin. So, yun, maganda pa rin naman sir. Nakakasurvive pa rin naman kahit na kakaedad na tayo. Nabanggit nga ni Ernie Gerald na siyempre mga bata na rin yung mga ibang mga kalaban. Pero ikaw, medyo bata pa rin naman. Pero nakakuha ka nga din ng isang silver, Gerald. Saan ka kinapos doon? Ba't sa tingin mo? Kasi maganda sana kung, hindi ako nagreklamo Ang hirap itong ginagawa nyo. Nakagintong medalya ka na, okay yun. Pero di ba mas maganda sana kung 2 gintong medalya, tama ba? Yes sir. Actually sir, ang talagang weakness ko talaga is sa 100 meters kasi sa start, medyo ako dun medyo may kumbaga may flaws dun sa Sa 100. Pero pagdating ng mga 400, 800, 1.5, po ako dun po talaga yung ko eh. Pero sabi ko nga po dun sa na before kami pumunta sa China ngayong Asian Games na to, is talagang in-address talaga ng mga coaches ko yung ang sa 100 kasi sir, hindi ko expect na magsi-silver po ako dun eh. Kung titignan po natin dun sa is talagang talagang photo finish lang yung 0.02 ata yung difference namin dun sa nag-bronze eh. So lang, siguro nagbunga talaga yung training namin doon, in-specify namin doon sa sa weakness ko doon sa starting eh. Kasi starting talaga yung weakness ko eh. 100 meters siya, lang po yan segundo, 18 seconds. Finish na eh. Kasi ang wheelchair racing kasi once na hindi mo nakuha yung magandang start sa kasi magkakaroon ka ng talaga eh. Ang hirap humabol sa dulo eh. So, nagkaroon lang po ako ng chance doon sa time na yon. So, hindi ko na inisip sir na na basta medal. Inisip ko lang, mag-stick ako dun sa gagawin ko na push hard, lalo sa dulo kasi yung sa dulo dun ako medyo malakas eh. Sa start, medyo dun ang flaws ng aking laro eh. So yun, at least nagbunga sir yung preparation going to the kasi paulit-ulit namin ginawa yung adjustment na yun eh. At gold at silver nga ang nauwi mo. Alam naman natin, mga atleta, syempre, di ba, pag nagkakaroon ng mga medalya, bukod sa honor and pride na nabibigay nyo sa bansa, bibigyan din kayo ng incentives bilang reward, di ba, sa magandang pinakita ninyo. So ano yung plano nyong gawin? May mga plano na ba kayo dito sa mga makukuha ninyo? At ang dami pa natin pag-uusapan. At satisfied ba kayo dito sa 10 gold medals? So sa tingin nyo, dapat mas marami pa tayong naiuwi dito sa recently concluded Asian Para Games. Sagutin nyo lahat yan sa aming pagbabalik. Welcome back to Sports Desk, only here on CNN Philippines. And still with us today are the 2 gold medalists from the 4th Asian Para Games, swimmer Ernie Gawilan and wheelchair racer Gerald Mangliwan. And I was just told, na medyo bumitaw yata yung signal ni Gerald, Ernie. So unahin na muna kita. So yung tinanong ko bago ng commercial break, Ernie, 10 gold medals nga tayo. And ito yung kumbaga highest performance natin sa Asian Para Games. Kamusta yung team? Kontento ba? Or dapat bang mas marami pa yung nakuha pa natin? Kasi maganda nga yung pinakita ninyo. 10 gold medals as a team. Sir, sa akin po kasi sir, pagka-dating po kasi sa Asian Para Games, talagang medyo pahirapan po talaga yung medalya doon kasi yun nga, may mga Chinese, may mga Japan, Korea. So medyo hindi po siya katulad kasi ng ASEAN Para Games, yung Southeast.
na medyo ano lang, medyo 11 countries lang yung ano, yung mga nandun. Kaya medyo mas malaki yung chance natin na makapag-uwi talaga ng ginto medalya. Pero pagdating po kasi sa Asian Para Games, yun po, medyo pahirapan po talaga kasi yun po, yung marami po kasi yung lalahok na country, saka mas marami po ang mga malalakas din, sir. Well, Ernie, pag dumating yung time na, alam ko kaya mo pa naman, pero pag sinabi mong tapos na ako sa karera ko representing the Philippines, isa ka sa mga, kumbaga, you will go down in history sa isa sa mga decorated na para-athletes na nagrepresenta ng Pilipinas. Ang dami mo nang napanalunan, ang dami mo nang napatunayan, mga records, at sarili mo, di ba? Etong stint mo dito sa Asian Para Games, nabanggit mo nga ang dami ng mga bata ngayon. Pero gaano ka-special to? Dahil ilang beses ka nang nagko-compete para sa Pilipinas sa Asian Para Games. Pero gaano ka-special itong mismong kakatapos lang na Asian Para Games sa China? Opo, sir. Special talaga yung itong edition ng 2022 Asian Para Games para sa akin. Kasi marami kasi yung mga pinagdaanan bago natuloy ulit yung Asian Para Games, sir. Na yung pagkakaroon ng pandemic at yun parang halos kasi lahat ng atleta natigil din sa pag-ensayo. So parang doon mo talaga makikita kung sino yung mga hindi pa rin tumigil talaga sa pag-ensayo. Kasi yun nga, yung labanan doon parang sino yung unang makaka-recover pagdating sa competition, kasi yun nga, tatlong taon kasi yung natigil yung walang face-to-face na training sa halos lahat ng athlete. So, yun po, sir, yun po yung pinaka-challenges talaga sa amin na yun, na makabalik doon sa kung ano yung ginagawa namin dati nung wala pang pandemic, sir. Nandiyan na yata Ernie, si Gerald, na ayos na. Ayan na. Gerald, rinig mo ako? Okay na yung connection? Yes, sir. Okay na po. Tensya na po. Okay lang, walang problema. Gerald, tanong ko sa iyo to, dahil kahit yung mga iba ng mga atleta na natin na nag-compete, like nung nag-guest dito si EJ Obena, naalala ko, sabi niya, iba daw kasi yung Chinese crowd. Although na yung mga Pinoy nanonood, pero iba daw yung Chinese crowd. Ikaw naman, sa lagay, sa competition mo mismo, gaano kahirap kumbaga mag-compete sa harapan ng Chinese crowd? Kasi ano din sila yung talagang aasarin ka din, di ba? Yung i-cheer talaga yung pambato nila. Ikaw, ano yung kumbaga challenging doon? Yes, sir. Actually, ang pagdating naman sa dun sa crowd, sobrang nakaka-excite. Ako, na-excite ako lalo kahit na ano kasi pag nakikita ko yung dami ng tao, mas lalong nagaganahan ako regardless kung nag-cheer sila against sa akin or nag-cheer sila sa akin. Mas ako dun kasi iba yung feeling mo lalo pagka dumadaan ka na dun sa tapat nila, dun sa parang marinig mo talaga yung dagundong ng yung sa stadium Kasi ang dami talaga. So yung sa pagdating sa hindi masyado akong masyadong naapektuhan dun mas na-hype pa ako So yun yung doon. So kumbaga siguro nagkakaroon ako ng nung kumbaga na itulak pa lalo yung sarili ko para mas makuha ko yung mas mabilis na momentum ko So, yun. And then, siguro yung pinaka-challenges dun, sir, ano pang pinaka ko dun is, yung siguro, sir, ang dun, yung pressure na na yung expectation na parang ma-perform ko ng yung gagawin ko. Yun lang ang ko dun although sabi ko nga, yung sa preparation ko naman, tiwala naman ako dun sa ginagawa ko, dun sa ginagawa namin. So yun lang, dun ako lang na siguro, dala rin siguro yung experience ko, yung tagal ko na rin sa laro is, kasi sabi nga sa akin ng coach ko na sa lahat ng mga naging daw nila, ng mga is, iba daw yung yung tapang na pinapakita ko sa kanila Kasi pagdating sa training, medyo yung mga sparring partner ko, medyo naano nila ako. Pero pagdating sa laro, nakikita daw yung talagang kumbaga, naano ako doon sa sinasabi kasi minsan nahiya ako na parang ayaw ko magkamali. So, well, yun yung mga na nagmo-motivate sa akin na kumbaga yung tiwala naman na binibigay sa akin ng mga coach ko, yun lalo yung nag-aano sa akin.
Sabi ko nga kanina, 'di ba, bago tayo mag-commercial break din, ayon sa batas, makakakuha kayo ng yung mga gold medalists ng incentives na 1 million pesos. So ano yung mga magiging plano ninyo, Ernie, ikaw, sa mga matatanggap ng incentives? So I believe naghang si Ernie. Ikaw, Gerald, nandiyan ka pa, no? Ikaw, sagutin mo muna sir, yon, sir. Gerald. Yes sir, actually ang sa akin lang isi-save ko to kasi for my family. Isipin ko muna kung kasi medyo malaki talagang medyo malaking uh, incentives kasi first time ko nga maka-receive ng ganitong medal, and then at the same time may kaakibat din so uh, ay piniprepare ko lang para sa aking future, at the same time sa family ko, sa mga anak ko. Malapit na rin si mag-college, so ayun lang. Yun for my family, of course isi-save ko siya. Pag-isipan muna kung saan mas kasi ang pagiging athlete kasi hindi naman permanent yan lilipas at lilipas din so kung may pagkakataon na impok o mag-ipon para sa sarili, is gawin muna yon. So siguro after ng ng stint ko sa sa pagiging national athlete, at least may na-save ko para sa sarili ko. Yun naman, sir. Tama. Save ko muna siya. Tama naman. Gerald, plano mo din mag-qualified sa 2024 Paralympics? Kailan ba ang qualifiers niyan? Actually, sir, yung sa 400 meters ko is sabi ng coach ko is Pasok na-hit na namin yung high standard, yung MQS ng ng 400 meters. Okay. Although wala pang official na na nanggagaling sa pero sabi ng coach ko yung MQS na 1 minute and 3 seconds, yun yung high standard nila na-hit na namin po yun. So kasi nag 1 minute and 1.50 something ako. So nakuha na po yung So antayin lang namin yung pero next year meron pa kaming mga qualifier na so ang susubukan po naming i-qualify ulit is yung sa 800 meters naman. Kasi yun yung mga gusto kong laruin 400, 800 tsaka 1.5. So try po namin yun by next year po. So probably meron pong qualifier na atenan po kami. Gerald, maraming salamat ulit. Congratulations din sa'yo. Si Ernie hindi na nakabalik because ayan pala si Ernie. Congratulations din, Ernie, at maraming salamat na wala lang yung connection, pero thank you. Bukas ang pintuan ng Sports Test sa inyong dalawa. Congratulations, mabuhay kayo. Tapos para swimmer Ernie Gawilan and Gerald Mangliwan, gold medalists from the 4th Asian Para Games in Hangzhou, China.